Welcome and welcome back to In Brief PH, the channel where we break down Philippine politics, geopolitics, and current events in just a few minutes. Kung bago ka rito, please subscribe to our channel. And for our returning viewers, thank you for tuning in again. Isipin mo, nasa abroad ka, kumikita para sa pamilya mo, tapos biglang sumiklab yung tensyon at may banta ng gera. Oo, nakakatakot yun. Lalo na kung wala kang ipon pang tiket pa uwi, di ba? Exactly. At ano na lang yung mangyayari sa pamilya mo pag uwi mo. Kaya ngayon, gagawa tayo ng isang malalim na pagsusuri, isang deep dive sa risk management and foresight ng Marcos administration pagdating sa mga OFWs natin sa Middle East. Kasi kadalasan, parang naiisip natin ang tulong ng gobyerno bilang isang safety net lang. Yung tipong sasaluin ka lang para hindi ka tuluyang bumagsak. Tama, pangsalo lang. Pero yung nakikita natin sa estratehiyang ito ngayon, imbes na safety net, ginawa nilang parang trampoline. Hindi lang inililigtas yung mga OFW sa panganib. Kumbaga, tinutulungan din silang tumalbog pa itaas para makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Maganda yung analogy na trampoline na. At ang nagpapagana kasi dyan is yung mabilisang aksyon. Kasi yung geopolitical context sa Middle East, lalo na yung patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran, tapos US at Israel, napaka-unpredictable talaga. Wala kang kasiguraduhan kung kailan puputok eh. Correct. Kaya para hindi magulo yung proseso ng paglikas ng mga Pilipino, inactivate agad ng gobyerno yung one-country team approach. Yung tinanggal nila yung mga red tape. Oo. Nagsanib puwersa na yung DMW o Department of Migrant Workers, pati yung OWOA para sa welfare at ang DFA para sa diplomasya. Isang galawan na lang. Hindi na pinagpapasapasahan yung mga OFWs natin mula sa isang ahensya papunta sa iba. At nakaangkla rin yan sa isang napakalinaw na sistema gamit yung crisis alert levels, di ba? Yes. Hindi na sila nanghuhula kung kailan kikilos, parang kapag umabot sa alert level 3, Voluntary repatriation na yan. Tutulungan ka na ng gobyerno kung gusto mo nang umuwi. right. Pero kapag pumalo na sa alert level 4, mandatory evacuation na. Exactly. Nakaka-adjust agad yung mga ahensya base sa real-time na sitwasyon doon sa ground. Kasi hindi naman ganun kadali na basta bibili ka lang ng ticket at sasakay ng eroplano. Napakaraming logistical barriers niyan. Paano pag may penalty ka pa sa visa mo, di ba? Iyon niya eh. Kaya sagot na ng gobyerno yung immigration fines, emergency travel documents, pati exit visas. Tapos yung flights, whether commercial man yan or special charter flights, gobyerno na rin ang aako. Wow! So wala na silang iisipin doon? Oo, at bukod yan, para sa mga naipit sa international hubs o nawala ng sweldo kasi may no work, no pay policy sa gitna ng gulo, may naka-ready ng on-site shelters at immediate financial aid para sa kanila habang naghihintay ng flight. Teka, maganda pakinggan, yung mabilis na pagpapauwi, pero naisip ko lang, paano paglapag nila dito sa Naya? Madaling sabihin na safe na sila physically, pero ubos na yung ipon nila kasi bigla ang natigil yung trabaho sa abroad. Pabalik sa zero? Oo eh. Ano yung sasalo sa kanila kinabukasan? Parang, paano nila bubuhayin yung pamilya nila dito sa Pilipinas nang wala silang trabaho? Napakagandang punto niyan. At dyan mismo papasok yung pangalawang bahagi ng plano. Ang tugon ng gobyerno dyan is a two-track strategy. The first track is immediate rescue, pero yung second track, long-term reintegration. So, hindi lang sila inuwi at pinabayaan. Hindi talaga. Ang pinakamalinaw na mekanismo nito ay yung OFW Negosyo Fund na nilaunch noong March 2026. May initial allocation ito na 2 billion pesos. 2 billion pesos agad para pautang. Oo, para hindi sila matenga pag-uwi. Pwede silang umutang ng puhunan mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos. At para talagang makabuelo yung mga OFWs, walang collateral required para sa loans of the 5 million pesos. Tapos may 1-year grace period pa yan sa principal at interest. Napakalaking bagay niyan para sa mga gustong magsimula ulit. Parang pinapaikot nila yung pera para maging puhunan agad. At hindi lang yan, di ba? Nandyan din yung well reintegration program. Yes, yung nakafocus sa welfare, employment, livelihood at legal support.
Tapos meron pa yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program na nagbibigay ng livelihood grants para naman dun sa mga gustong magtayo ng simpleng micro-businesses lang. Correct. Makikipa talaga natin dito yung long-term economic planning ng kabinete ni President Bongbong Marcos. Kumbaga, hindi lang sila nagre-react kapag may krisis para lang maiwi yung mga Pilipino, kino-convert nila yung sitwasyon para yung mga displaced workers natin ay maging local entrepreneurs. Right. Sa halip na maging pabigat pa sa ekonomiya yung biglaang pag-uwi ng libu-libong OFWs, nagiging domestic economic gain pa ito kasi nagtatayo sila ng negosyo dito mismo sa atin. Exactly. Kaya kung kayo o may pamilya kayong naipit sa mga ganitong global crisis, hindi nyo na kailangang mangapa para humingi ng tulong. Ginawa nilang very accessible yung sistema. Isang tawag lang sa OWWA hotline 1348 o kaya gamit yung eGov.ph app, nakakabit na agad kayo sa buong network. Pwede ring pumunta sa alinman sa 1,431 negosyo centers nationwide. Nakalatag na talaga yung suporta. Oo. At dahil nakikita natin kung gaano kakomprehensibo itong two-track strategy na ginawa nila sa Middle East mula dun sa mabilis na rescue hanggang sa pag-alale sa pagnenegosyo, napapaisip tuloy ako. Ano yun? Magiging permanent blueprint na kaya ito ng gobyerno para sa lahat ng future global crisis na makakaapekto sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo? Yan ang isang malaking tanong na magandang pagnilayan. Kasi nakikita natin ngayon yung halaga ng proactive governance, yung tipong hindi ka lang sinasalupalayo sa banta, kundi binibigyan ka ng konkretong kakayahang bumangon at umangat ulit. Maraming salamat sa pagsama sa aming deep dive ngayon dito sa In Brief PH. Hanggang sa susunod.